Panibagong yugto na naman ang ating vlog, kaya tara samahan niyo ako na magluto naman ng sisig talong sa ating pananghalian. Kaya panoorin niyo 'to mula umpisa hanggang dulo. Watch this! Ito nga pala mga kailangan nating ingredients guys. Siyempre kailangan natin ng talong, kailangan din natin ng sibuyas, ng breading mix, ng liver spread, at siyempre kailangan din natin ng mayonnaise. Kailangan din natin dyan ng isang itlog at all-purpose flour, at siyempre cornstarch, at siyempre kailangan din natin ng mantika. So yan, at gagawa na tayo ng ating breading mix mixture. Kaya tara! Siyempre, ang lulutuin nga pala natin ay sisig talong. Lagi ko kasi itong nakikita sa aking social media. Parang natakam ako. Ay tamang-tama, meron kaming talong dyan na parang natagal na nai-stock sa rep. Kaya naisip ko na gawin na lang naming sisig talong. Yan nga pala, at maglagay tayo ng breading mix. Mga siguro 6 na tablespoon. Tapos maglagay tayo ng paminta. At syempre yan nga. Maglalagay din tayo dyan ng all-purpose flour at saka syempre ng cornstarch para pampalutong yung cornstarch natin. Ayan, at ilagay na natin lahat at pagkatapos imekos-mekos na natin yan. At nga pala, maghihiwalay tayo dyan siguro ng mga 6 tablespoon sa isang lalagyan kasi gagawa tayo ng butter. At dyan natin isasawsaw ang ating talong mamaya. Syempre lalagay natin dyan ng itlog. Pagkatapos natin mahiwalay yan, ayan, at maglagay na tayo ng isang itlog, swak na yan. At pagkatapos lagyan din natin ng konting tubig. At pagkatapos nung natin ilagyan ng tubig, imekos-mekos lang natin yan hanggang magawa na natin ang gusto nating texture sa ating butter. Ayan, at halu-haluin lang natin yan guys para mawala yung mga buo-buong arena. Tapos ito, okay na to guys. Pagkatapos niyan, iset aside lang natin yan sa ating gedli. Kasi mamaya natin yan kakailanganin. Siyempre, unahin muna natin na hiwain ang ating talong. Nga palang, hiwa nga pala ng ating talong ay maliliit lang na dice cut. Tapos niyan hiwain, ibabad natin sa tubig para hindi mangitim. Hiwain nga lang natin yan ng maliliit, pero yung sakto lang kasi yung pag sobra namang liit baka naman hindi nyo na malasahan yung lasa ng talong. Kaya yung sa akin sakto na yung paghiwa ko ng ganyan. Pagkatapos ilagay lang natin sa tubig pagkatapos nating hiwain. Nga pala 3 talong nga lang pala yung ginamit ko dyan, pero nagdagdag pa ako ng mga 2 ata o 3 pa. Kasi meron pa kaming ekstrang talong galing Pangasinan. Dala lang ng nanay ko. Kaya sayang naman kung hindi ko din ihahalo. Kaya hinalo ko na. Ayan, at hiwa-hiwain lang natin yan guys. Medyo parang mapurol na yung kutsilyo ko at hindi ko pa nahahasa. Ayan, at natapos na guys. At syempre, ayusin na natin ang ating talong. Tapos ilagay lang natin sa butter. At pagkatapos yan, halu-haluin lang natin. At syempre, ilipat na natin yan sa dry ingredients sa ating flour mixture kanina na ginawa natin or breading mix. Pagkatapos yan guys, gagamit ako ng kamay ko para halu-haluin yan sa dry ingredients. Hindi na nga pala ako nag-add ng kahit anong pampalasa dyan kasi maalat na nga ang ating breading mix. Kaya nga tayo nag-add nga pala ng all-purpose at saka ng cornstarch. Kumbagang dinagdag ko lang dyan paminta at nagugas nga pala ako ng kamay. Mas madali kasi kung kamay yung gagamitin natin. Di na ako nagsuot ng hand gloves. Pag nadumihan, hugas-hugas na lang tayo ng kamay. Ayan, at nilipat ko na sa dry ingredients ang ating talong. At pagkatapos kasi niyan, ipiprito na natin yan. At pagkatapos ko nga palalagyan ng breading mix yan guys, kumuha ko ng isa pang lalagyan para dyan ko ipunin yung mga naisawsaw na sa ating breading mix para mamaya sabay-sabay na yan priprituhin.
Nga pala guys, napakasarap talaga nito. Yun nga lang, masyadong makakainip siyang gawin kasi maliliit. Nagsisi nga ako, ba't pa ako nagdagdag ng talong? Sabi ko sana, 3 na lang yung ginawa ko. Dinamihan ko pa, ang tagal ko tuloy niluto. Pero okay lang naman guys kasi worth it naman yung sarap. Napakasarap talaga nitong talong at uulitin ko pang gumawa pero yung sakto lang sa 2 tao. At ayan guys, buksan na natin ang ating kalan. Tapos maglagay na rin tayo ng mantika kapag mainit na ang ating kawali. At syempre ito na ang ating talong. At syempre iprito na natin yan para masimulan na at matapos na dahil nagsisimula na naman na magutom ang aking tiyan. Ayan at mainit ng mantika. Ilagay lang natin na paisa-isa para hindi magdikit-dikit ang ating talong. Ayan at ganyan lang gawin natin. Ang hirap kasi kapag nagdikit-dikit yan. Mas masarap kasi pag hiwa-hiwalay. Ayan at prito lang natin yan guys hanggang mag-golden brown. Huwag nga natin palang sunugin or masyadong crispyhin. Kasi kapag naman masyadong na-crispy, masyado naman masakit sa ngipin at sa gilagid. Mas masarap pa rin yung sakto lang yung pagkakaluto. Yung malambot pa rin yung gitna. Ayan at hanguin na natin yan guys kasi sakto na yung pagka-golden brown yan. Tapos yan guys, syempre continuous lang natin yan hanggang matapos ang lahat. Ayan at pinapatulo ko lang maigi yung mantika. Ayoko kasi na masyadong mamantika pag sinalin natin sa lalagyan. O kaya maglagay tayo ng isang tissue para masala yung mantika. At syempre manatili pa rin yung pagkalutong niya. Tapos yan, talagang tinitik-tik ko lang siya maigi. Pagkatapos niyan, syempre isasalin na natin yan sa isang lalagyan. Talagang dinidrain ko lang maigi. Ayan at lagay na natin. Naririnig nyo ba yan? Napaka-crispy ng ating talong. Tapos maglagay na tayo ng pangalawang batch. Continuous lang natin yan hanggang matapos ang lahat. Kaya gawin niyo na nga 'to sa inyong bahay kasi talagang napakasarap nito mga kamaskarap. At syempre uulit-ulitin niyo para na rin siyang karne. Pagkatapos nga pala niyan guys, naisip ko na habang nagpiprito ako na i-prepare ko na yung mga ibang ingredients na kakailanganin ko pa. Kaya naisip ko na unahin muna na hiwain yung sibuyas pagkatapos kong ilagay ito sa kawali. Prituhin lang natin yan. At tapos niyan, maghihiwa na tayo. At maghihiwa na nga muna ako ng sibuyas habang nagpiprito pa ako ng talong. Nga pala 3 sibuyas lang ang hihiwain ko. Sakto na yan para dun sa ginawa ko. Pero kung mahilig nga pala kayo sa sibuyas, edi magdagdag na lang kayo. Nga pala guys, puting sibuyas nga pala yung ginamit ko. Yan naman talagang ginagamit sa sisig. Pero kung anong available sa kusina ninyo, yan ang gamitin ninyo. Hiwain lang natin yan ng pinong-pino. Nga pala't hindi na ako maglalagay ng pressed chili dyan kasi maglalagay ako ng chili oil. Pagkatapos nga pala guys, di na rin ako maglalagay dyan ng siling haba o ng siling panigang. Ayos na sili oil lang yung ilalagay ko. Pero kung gusto ninyo maglagay, di maglagay na lang kayo. Yung talaga namang sisig, wala namang siling haba o siling panigang. Sibuyas lang talaga ang meron yon. At syempre, nilalagyan din nila ng kalamansi o ng suka kasi ang talagang sisig maasim-asim. Napalagay, ilagay na natin ang ating sibuyas sa ating napritong talong. Natapos na rin pala ako sa pagprito niyan. At syempre, naglagay din ako ng liver spread. Kung ayaw nyo nga pala ng liver spread, okay lang na hindi na kayo maglagay. Syempre yan at maglagay din tayo ng mayonnaise. At syempre lagay na natin ang ating chili oil guys. Pagkatapos niyan, syempre maglalagay din tayo ng tak 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 magic sabor bikini men. At syempre maglagay din tayo ng kalamansi
Pagkatapos niyan, mekos-mekos na natin yan guys. Excited na nga ako na tikman yan. Napakasarap kasi ng amoy. Amoy pa lang, sarap-sarap na. Di paano pa kaya kung titikman mo? Tsak na mapaparami tayo ng kanin yan. At naglagay nga pala ako ng dahon ng sibuyas or onion leeks kung anong tawag nyo dyan. At syempre mag-add din tayo ng paminta. Pagkatapos imekos-mekos lang natin yan. Siyempre haluin lang natin maigi yan guys para hanggang sa ilalim sagad. Tamang-tama ng lahat ng pampalasa yan. At syempre guys, ano pa yung gusto ko sa lahat? Yung tiki man time. Syempre yung pinaka-favorite ko. Kaya taam na ako. Kaya tikman na natin to. O baka sabihin ninyo, hindi ako gumamit ng serving spoon. Okay lang at ako naman din ang kakain niyan, 'di ko naman kayo bibigyan. Talagang napakasarap guys, parang hindi talong yung sinisig ko. Feeling ko nagsisig ako ng mga taba ng baboy, parang lechong kawali. Napakalutong at napakasarap. Ayan, at mekos-mekos ko lang yan at pagkatapos niyan ay pwede na tayong kumain o plating. At talagang tinawag pa ako ng isang tikim. Ayan guys, at napakuha na ako ng kanin. At syempre tikman na natin yan. Naagutom na. Ayan, at napakasarap, napakainit pa ng kanin. Naririnig niyo ba yung lutong na yan? Parang kulang ako sa nguya at hindi marinig yung pagkalutong ng ating sisig. Pero di bale, malutong naman talaga siya guys. Hindi lang marinig sa mic. Kaya ano pang hinihintay ninyo guys? Kaya gawin nyo na to sa mga tahanan ninyo at napakasarap talaga, promise. Talagang parang hindi siya talong, para talaga siyang lechon kawali. Ayan na ang ating sisig talong guys. Kaya kung hindi ka pa na-subscribe, subscribe ka na. Sa mga na-subscribe naman, thank you very much. At syempre guys, maraming salamat nga pala sa mga nanood mula umpisa hanggang dulo. Tinapos ang video nito hanggang sa susunod nga pala na ating vlog na mga kamaskarap. Bye-bye at paalam! Nice.